Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So first card, forgiveness, and maganda to. Kasi ibig sabihin nito na ready ka ng mag-move on, ready ka ng kalimutan ang nakaraan, kung anong nangyari. Handa ka ng magbagong buhay. Handa ka ng magsimula ng bagong chapter sa buhay mo. Kaya mag-forgive ka na. So, maganda. Kasi, di ba, pag nag-forgive tayo, unang-una tayo nakikinabang dyan. Di ba? Kasi gumagaan na yung pakiramdam natin. Nire-release na natin yung sama ng loob, bigat ng kalooban, 'di ba? Mga emotional baggages, emotional wounds, 'di ba? So tayo din yung tayo yung gumaganda ang pakiramdam. Kaya this is really a beautiful move para sa iyo. Dietary change, maybe it's about time na for you to change your diet, to change the kind of food na or drinks na pinapasok mo sa iyong katawan, Gemini, no? So siguro kailangan na mas maging healthy ka na, mas maging healthy, conscious ka na sa ngayon. I mean health conscious ka na sa ngayon, 'di ba? Tsaka ano din no? Kung tayo pinipili natin na um, healthy food ang kainin natin, healthy drinks ang inumin natin, edi ang katawan din naman natin no, makikinabang diyan. Yung magbe-benefit is yung health natin. Kaya wag na nating sayangin ang pera doon sa mga junk food o doon sa mga pagkain or inumin na hindi naman nakakatulong no sa kalusugan natin. So it's about time na for you to change your diet. Healing from the past, no? Kaya kayo matututo ng mag-forgive, kaya kayo maglalakas ng loob na magpatawad kasi you are already healing, you know? Tanggap mo na kung ano nangyari, meron ka ng acceptance, no, for what happened in the past. Kaya ngayon, talagang ka na, moving forward, moving on, kaya kayo ay magpo-forgive na. So, that's really beautiful kasi, 'di ba? Kapag may mga kapag meron ka pang kinikip na resentments, 'di ba? Galit, sino bang nahihirapan? Ikaw lang din naman, hindi ba? Kaya mas maganda na lang na magpatawad na talaga para na makaalis ka na sa negative energy na 'yan at gumaan na ang inyong pakiramdam. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba na video kung gusto ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have the 5 of Swords. Si 5 of Swords, Gemini, si 5 of Swords, ibig sabihin na merong conflict, diba? Merong sagutan, nagkaroon ng argument, nagkaroon ng pag-aaway. So, maaring ito yung pinagmulan, no? Ng sitwasyon ninyo kung bakit ngayon makakarating ka na sa pagpapatawad. Baka ganito ang nangyari sa inyo, no? Nagkasagutan, mayroong bagay na hindi napagkasunduan, may mga bagay, may mga pag-uusap na hindi nagkaroon ng um, magandang usapan, Kaya maaring yun, nagkahiwalay kayo ng landas for quite some time, nagkatampuhan. But now, ito na kayo. Handa ka nang magpatawad, tanggap mo na kung ano man yung nangyari between the two of you or between you and a group of people, Ano mo na, napalagpas mo na ngayon. Handa ka ng, palagpasin. No? So, pwedeng ganun na nangyari dyan. So, we have the 5, another 5 of Pentacles. Para sa iba sa inyo naman, may,
may, siguro problema sa pera, pupuwedeng merong financial hardship, magkaroon ng financial losses, nagkaroon ng financial, difficulty 'no, sa ngayon. Pero papunta na yung dalawang tao dito, eh, 'no, sa right. So, which is moving forward. So, feeling ko din dito baka, maso-solve na din, baka nakapag-isip na kayo 'no, kasi these two people, ah is your ano, parang this represents you, 'di ba? So, maaari 'no, na pa-move forward na rin kayo baka nakapag-isip na kayo ng diskarte kung papaano ninyo matutugunan ang inyong mga pangangailangan, papaano ninyo maso-solve ang financial problem na 'to. So, maaaring nagkaroon na kayo ng idea sa ngayon 'no, and maybe you are, moving forward kasi, um papunta na kayo sa pag-solve 'no, sa problemang ito. So, we have the Hermit, ayan. So, maybe you're dealing with a Virgo or baka meron kayong Virgo placements sa iyong chart 'no, with the Hermit energy. Possible na kaya kayo makakapag-isip na din or nakapag-isip na ng diskarte, siguro alam niyo na kung sino din naman dito yung lalapitan ninyo, hingin ng tulong. Kasi siguro nakapagmuni-muni na kayo. 'Di ba, napag-isipan niyo na kung ano yung dapat ninyong gawin, napag-isipan niyo na, kung ano yung mga dapat ninyong, um, ah, steps na gagawin, pupuwedeng gano'n. For others of you na hindi pa nakakapagdiskarte, hindi pa napapag-isipan kung ano yung best na gagawin, so this could be a reminder para sa'yo na mag-ano ka muna, magnilay-nilay, magmuni-muni, pag-isipan mo muna. 'Di ba? Kasi makakatulong 'yan 'no, kapag nag-isip-isip ka, ah, matutulungan ka ng, intuition mo, 'di ba, na malaman kung ano yung mga dapat mong gawin, saan ka dapat pumunta, sino dapat mong lapitan, mga ganyan. So, we have Four of Wands. Ano ito, eh, kasiyahan, celebration. So, baka meron kayong selebrasyon na gagawin. Maaaring maso-solve mo na yung problema mo rito. Pati ito 'di ba, magfo-forgive ka na, so pupuwedeng magiging, um, feeling light ka na 'no. Kaya ngayon siguro, 'yan ang isa sa mga rason kung bakit ka magse-celebrate kasi gumaan na pakiramdam mo, naso-solve na yung problema mo. Baka magkakaroon ka na dito ng financial breakthrough, 'di ba? At 'yan ay pagpapasalamat mo, sobrang tuwang-tuwa ka kaya maaaring ito yung ise-celebrate mo, 'no? This could be a reunion, family reunion, puwedeng gano'n. Pupuwede rin na meron ditong wedding, anniversary, mga ganyan, na a-attendan kayo or kayo mismo yung magkakaroon ng gano'ng okasyon. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.